Umagang tahimik sa bintana, may liwanag na ginto sa tasa ng kape. Rhodes piano, marahang bes, at pahina ng dyaryo na bumubukas. Sa pagitan ng sip at himig, may kwento ang bansa. Hindi mabilis, hindi maingay, kundi parang jazz sa umaga. Sa gitna ng pagbabago sa mundo, may bagong utos mula sa pamahalaan. Mga tanggapan ng gobyerno, hiniling na bawasan ang paggamit ng enerhiya. Hindi bababa sa 10% ang target na matipid sa kuryente at gasolina. Dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, nadulot ng tensyon sa gitnang silangan. Mga opisina, universidad, lokal na ahensya, pinapayuhang baguhin ng schedule. Mas kaunting biyahe, mas maingat sa konsumo, isang hakbang upang mabawasan ang epekto. Sa likod ng simpleng pagtaas ng thermostat, may mas malaping larawan kung paano ang global na pangyayari ay dumarating hanggang sa pang-araw-araw na buhay ng sa tahimik na umaga. Hindi kailangang sumigaw para marinig ang kwento. Sa pagitan ng nota at pahina ng dyaryo, ang bansa ay gumagalaw dahan-dahan tulad ng jazz. Kapag tumataas ang presyo ng langis, hindi lang gasolina ang apektado, kasama ang pamasahe, pagkain at gastos ng mga negosyo. Dahil halos 70% ng langis ng bansa ay inaangkat. Ang bawat galaw lang pandaigdigang merkado ay may epekto sa lokal na ekonomiya. Kaya ang pagtitipid sa enerhiya, hindi lamang patakaran ng opisina, ito rin ay paraan upang mapabagal ang pagtaas ng gastusin. Sa simpleng pagpatay ng ilaw o bagadyos ng aircon, may maliit na ambag sa mas malaking kwento ng ekonomiya. Ngayong araw, ikawalo ng Marso, maraming komunidad ang nagtitipon sa mga simbahan at parokya para sa panalangin at pagninilay. Hindi lahat ng balita ay tungkol sa politika, minsan tungkol ito sa pag-aalaga sa isa't isa, sa mga outrage, sa mga misa, sa tahimik mapagtulong sa kapwa. Sa gitna ng ingay ng mundo, ang pananampalataya ay parang pahinga, isang sandali ng katahimikan para muling magbalanse ang isip. Kape sa mesa, ulap sa langit, balita'y dumaraan, parang hangin sa umaga. Sa larangan ng football sa Asia, patuloy ang laban ng Pilipinas women's team sa Women's Asian Cup, kung saan hinaharap nila ang mga powerhouse ng rehiyon. Sa opening match laban sa Australia, isang goal lang ang naging pagitan, pero pinuri ang matibay na depensa ng Pilipinas sa harap ng mas maraming atake ng kalaban. Ang ganitong laban ay hindi lamang score sa scoreboard,
kundi hakbang patungo sa mas malaking pangarap ng patuloy na presensya ng bansa sa world stage. Sa bawat basa at takbo sa field, may bandilang dala at mga batang nanonood na nangangarap ding maging atleta balang araw. Sa mundo ng pelikula at musika, patuloy ang paggawa ng bagong proyekto. Mga aktor sa tapping, maramang aawit sa recording studio. Habang lumalawak ang streaming, mas maraming Pilipinong kwento ang napapanood sa ibang bansa, at mas maraming artistang naririnig sa radyo. Ang entertainment ay pahinga sa gitarang seryosong balita. Isang pelikula, isang kanta na nagbibigay kulay sa gabi ng langsod. At kagabi si Draw ng Grand Lotto 655, may jackpot na 45 milyong piso. Isang laro ng pagkakataon na sinusubaybayan ng maraming Pilipino. Ang lumabas na kombinasyon 1744, 25, 28, 45. Sa bawat bola na umiikot, may mga pangarap na nakasabay. Minsan maliit na pag-asa lamang, pero sapat upang magbigay ng ngiti sa gabi. Unti-unting nauubos ang kape habang tumataas ang araw. Ang balita ng kahapon nagiging